natin na hindi lang po siya buko cocaine o iba pang illegal drugs. Kinikilala ng pamahalaan ang lumalalang problema ng pagka-addict sa online sugal kung saan maraming Pilipino ang nababaon sa utang at nasisira ang buhay dahil sa madaling access sa mga gaming sites. Kaya naman pinayuhan ng Malacanang ang publiko na maaari nilang ipaban sa PAGCOR ang kanilang kaanak na lulong sa online sugal, partikular sa scatter. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang scatter ay laro na inaalok ng mga lisensyadong gaming website sa ilalim ng PAGCOR. Kung ang platform ay legal, maaari itong i-monitor at kontrolin. Kaya may kapangyarihan ang PAGCOR na i-ban ang isang individual mula sa paglalaro kung maghahain ng reklamo ang kanyang pamilya. Aminado naman si Castro na pangunahing hamon pa rin ang patuloy na operasyon ng mga illegal online gaming websites. Anya umabot na sa 7,000 ang naipasara ng gobyerno sa tulong ng DICT. Ngunit patuloy pa rin ang paglitaw ng panibagong websites matapos ang bawat crackdown. Nakausap po natin si Atty. Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong scatter. Ayon po sa kanya, ang scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito, at kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.